Magandang araw sa ating lahat mga ka-MWB. Ngayon ay umpisahan na natin ang pagluto sa ating napakasarap na assorted na gulay mga ka-MWB na gataan natin to. So ito ang ating gata. So first natin gawin mga ka-MWB ay ating piksain itong gata. Ayan, kunin natin itong mga katas ng lubi mga ka-MWB. So ngayon, umpisahan na natin habang malapit na maluto itong kanin natin. Okay? So kapag bago pa ka lang dito sa aking Facebook page, huwag kalimutan guys, paki-follow na para updated ka sa mga next na mga video ko. Ayan. So ngayon mga kanwe, salain na natin itong ating gata. Ayan. Tapos mga kanwe, isa lang na natin ang ating gata. Ayan. So lahat mga kanubi, ang ating sabaw sa ating gulay is gata lahat. Ayan o. So since luto na itong ating kakanin, ito na naman gulay ang ating kalang. Ayan. So mukhang mabilis lang tumaluto mga kanubi ang ating gulay kasi ang gata ay nagumpisa ng kumulo. So ngayon ilagay ko na itong okra at saka talong. Dahil ito lang ang sangkap na medyo matigas-tigas sa batch ng ating niluto ngayon ng mga gulay dito. Yan o. So ayan o. So lagyan na natin ito ng guys, asin. Timplahan na natin ng sugod para masarap. So bakit ganito ang style sa video natin ngayon mga ka-MWB, kasi wala na itong edit-edit. So direkta na to i-upload natin mga ka-MWB, kaya pasensya na po kayo. So kaya ngayon mga ka-MWB ay timplahan na natin ang ating ginataang gulay. So ito na guys ang ating asin at ang ating Knorr cubes. Lagyan natin ng kaunting Knorr cubes guys para mas lalong masarap ang ating sabaw mga ka-MWB. Para mamaya abangan ang mukbang natin sa gulay na ito. Kasi lalong masarap ito, sure na masarap ito ang ating ginataang gulay kasi mayroong Knorr cube. So hinati ko lang mga ka-MWB sa 4 ang Knorr cubes. Ayan, ganito ako mag-budget, ganito kami magamit sa Knorr cubes mga ka-MWB para ang isang Knorr cubes ay 4 na recipe ang ating magagamitan. O di ba? Save. Tika mga ka-MWB, mayroon akong nalimutan na issue sa inyo sa aking mga recipe. Itong bulad. Kaya maliit lang ang asin na nilagay ko doon mga ka-MWB para kung sakaling man bigyan pa natin ng bulad. Ayan, para hindi masyadong maalat ang ating sabaw at sakto lang, di ba? So dito naman sa luya mga ka-MWB, itong luya mga ka-MWB ay i-cut ko lang ito ng mga maliliit na pagkakat. Tulad nito. Ayan. Pero itong turmeric mga ka-MWB, kailangan ko itong kuskusin ko to at pigain para ang kanyang katas lang ang ating isali. Yan, ilagay ko na itong ating luya. Yan. So, iba ako magluto ng gulay mga ka-MWB. Sa huli na portion ang ating tanglad. Ayan, para yung aroma o ang kanyang lasa is hindi mawala, hindi maano sa hangin, di ba? Kapag ganyan kumukulo, di ba? Lumabas ang kaniyang mga So panghuli na to natin ilagay ang ating tangad dahil yan ang aking gusto na mananatili yung aroma ng ating lemongrass, di ba? At ngayon mga ka-MWB, kuskusin na natin itong ating turmeric dahil mabilis lang ito mga ka-MWB kasi mga dahon-dahonan lang naman itong ating mga sangkap. More on mga leaves lang itong mga niluto natin na ginataang gulay ngayon. So only ang matitigas lang dito mga ka-MWB ay ang okra at saka talong. So mayroong pagbabago mga ka-MWB. Instead fresh turmeric ang ating gagamitin ngayon ay nagbago ang isip ko mga ka-MWB. Dahil mayroon tayong turmeric powder, so yun na lang ang ating gagamitin mga ka-MWB. Kasi nawala pala dito ang aming kudkuran sa mga ganito mga ka-MWB, turmeric or yung kudkuran namin sa cheese. Ayan, kaya ngayon mga ka-MWB is nagbago ang aking isip ay turmeric powder na lang ang ating gagamitin instead
fresh turmeric. So ito pala mga kaimlubi ang aming turmeric. Ayan, turmeric powder. So ako lang nagawa nito mga kaimlubi. Ayan, kasi may mga turmeric dito sa paligid kaya ginawa ko noong mainit ang ating panahon, nakagawa ako ng turmeric. Kaya ito ang ilagay natin ngayon. Sa mga dahonan dito mga kaimlubi, ang pinakauna nating isalin mga kaimlubi, kailangan itong dahon ng kamuting kahoy. Kasi according sa research ko mga kaimlubi, kailangan ang bulanghoy o dahon ng bulanghoy kailangan ay sakto pagkaluto nito mga kaimlubi, no? Dahil may mga anong tawag yan, mga component mga kaimlubi do na kailangan talaga siya na sakto yung pagkaluto ang dahon ng bulanghoy. Kaya ngayon, ito ang pinakaunang isalin natin dito sa kumukulo na sabaw natin. So, ayan. So, siya ang pinakauna nating isalin. Ayan, mukhang masarap mga kaimlubi, no? Ang ating ginataang gulay ngayon. Dahil maraming mga sangkap. At para mabilis maluto mga kaimlubi ang dahon ng ating bulanghoy, ay takpa natin mga kaimlubi ang ating ginagamit natin na pinaglulutuan natin. Para mabilis lang maluto ang ating dahon sa ating bulanghoy. Ayan. So, ano sa palagay niyo mga kaimlubi ang next natin na isalin doon? Since natapos na natin, nalagay na natin ang ating dahon ng bulanghoy. So, comment mo guys. Alin dito? So, ito siguro mga kaimlubi. Ang dahon ng tangkong mga kaimlubi. So, since marami ang ating tangkong mga kaimlubi, kung napansin nyo, siya ang may mas maraming undok dito, di ba? So ngayon, ihap lang natin mga kaimlubi, no? Ayan. Dahil medyo sobra lang ang dami. Ayan. Tapos, i-combine na natin mga kaimlubi ang dahon ng kamote at saka itong dahon ng ubi. At saka itong dahon din ng tulay-tulay mga kaimlubi. So itong tulay-tulay mga kaimlubi, ito ang noong bata pa ako mga kaimlubi ay sagbot or damo lang to sa amin mga kaimlubi. Pero ang nagturo sa akin ay yung stepfather ko. Doon ako nakakaalam mga kaimlubi na pwede pala ito natin gulayin ang tulay-tulay. Kaya ngayon ay madalas na akong magamit ng tulay-tulay mga kaimlubi. Ayan. So ito ang ating mga assorted na gulay. At ang pinakalas mga kalbis, itong dahon na lang ng malunggay at saka itong dahon ng ligaw na ampalaya. Yan ang ito ang pinakalas mga kanubi. Kasi kailangan to mga kanubi ay hindi na to dapat to i-overcook dahil sobrang mapait ang ating sabaw kapag ma-overcook yan. Diba? So at para masiguro natin mga kanubi no, na naluto na itong dahon ng bulanghoy. So, i-checking lang natin to. So, yan o. Ayan. So, malambot na ang kaniyang mga dahon mga kanubi. Pero yung steam niya mga kanubi ay matigas-tigas pa. So, ibig sabihin kulang pa yan mga kanubi, no? So, mga ilang segundo lang siguro yan. Pwede na siguro natin isalin yung mga next na mga gulay, mga dahon. At alam niyo mga kanubi, ang aking bulad na isubak natin ngayon mga kanubi ay ito lang bulad na malangsi. Iwan ko lang kung madalas nyo ba itong gamitin para pang subak ng inyong utan. Basta kaya ngayon mga kaimlubi dahil wala na tayong ibang bulad na available dito. Kasi kahapon nagamit ko na kahapon yung bulad na pinikas. Kaya ngayon mga kaimlubi ay ito na lang ang ating isalin dito. Ayan, habang nagpaluto pa tayo sa ating dahon ng talbos ng bulanghoy. So ilagay na natin itong bulad mga kaimlubi. Ayan.
At ngayon mga kaimlubi ay tikman na natin ang sabaw para masiguro natin kung tama na ba ang asin. Dahil nilagay na natin ang bulad. Medyo lumabas na mga kaimlubi ang sarap, no, ang lasa ng lubi at saka ang ating mga yung nilagay natin na Knorr cubes kanina, yung mga kaimlubi na pang pasarap, di ba? So siguro imagine na ninyo mga kaimlubi kung gaano kasarap ang ating gulay ngayon. At ngayon, isalin ko na itong mga sari-saring mga dahon. Dahil naluto na ang ating dahon ng kamuting kahoy. Yan. So, ito. Ayan. Ilang minuto na lang mga kaimlubi ay pwede na natin itong imukbang. At ngayon mga kaimlubi, dahil tatlong sangkap na lang in the last part mga kaimlubi, ay isalin na natin itong ating tanglad. Ayan, dahil ang pinakalas mga kaimlubi, itong talbos ng ligaw na ampalaya, at ito naman ang second to the last mga kaimlubi, ang malunggay. So ngayon mga kaimlubi, isalin na natin ang ating tanglad at kasama na din ang malunggay dahil mayroon pang mga steam or mga stock mga kaimlubi, no, ang ating malunggay. Isalin na din natin ito buong buo. Ayan. So, mga ilang minuto na lang mga kaimlubi ay kainan na. So, ngayon mga kaimlubi ay dahil medyo tabang-tabang konti mga kaimlubi ay lagyan natin ng asin. Dagdagan natin ng kaunting asin. At lagyan ko din ng kaunting magic sarap mga kaimlubi para mas lalong mas masarap. Ayan. Iwan ko lang mga kaimlubi sa inyo. I-comment nyo lang kung okay ba to sa inyo mga kaimlubi na nilagyan ko ng Knorr cubes tapos naglagay pa ako ng magic sarap. At by the way mga kaimlubi, bago natin isalin ang ating ligaw ng palaya, lagyan muna natin ng turmeric powder. Ayan. So munti ko nalimutan guys ang ating luyang dilaw mga kaimlubi. At tapos ilagay na natin ang ating dahon ng ligaw na ampalaya. Ayan mga kaimlubi. So ito, ilang segundo na lang mga kaimlubi at pwede na natin itong imukbang. Ayan, palagi na lang akong ilang segundo, no? Pero, ilang minuto pala ang nakaraan. Ayan mga kaimlubi, nandito na mga kaimlubi ang ating gulay. So, thank you so much. Thank you for watching. Ayan, no? Medyo dilaw-dilaw ang ating sabaw dahil yan sa turmeric mga kaimlubi. At ngayon, tikman na natin mga kaimlubi for final test. Wow! Lasang-lasa talaga mga kaimlubi. Ang lahat ng mga sangkap, napakasarap talaga mga kaimlubi, no? Nalasahan natin ang gulay na assorted na mga dahon tulad ng ampalaya, malunggay, at siyempre ang ating dahon sa bulanghoy. So shoutout pala kay Ma'am Chiri Espinosa Lagang dahil ngayon pa lang niya nalaman na pwede pala natin ulamin o kainin ang dahon ng itong bulanghoy mga kaimlubi. Kaya idol, thank you so much for watching at sa lahat ng nandito ngayon, huwag kalimutan i-react at mag-comment din kayo at pakashare na din sa ating video mga kaimlubi ha. Ako si Noel Orong, ang inyong Mr. Wingbin dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless us all at abangan ang aking mukbang sa ating ginataang gulay. Thank you!